Finally mga kababayan, yung 2025 national budget na kinakagalit po ng mga Duterte, mga kalyado nila, mga dilawan, pinirma na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung breaking news mga kababayan ngayon. PBBM signs the 2025 national budget. Pati si Super Ate galit sa budget. Ayaw nila ng akap. Ang gusto mga kababayan ng mga Duterting akap, ito yung akap na gusto nila. Akapan. Kaya sabi ni Yayam Dizon, this is the akap that must be stopped, not the one that benefits millions of Filipino workers whose income is not sufficient. Yan akap ng manyok. Akap ng akap mga kababayan sa mga babae, si Digong Yan Yun na niya ang dapat na, sabi ni Yayam Dizon, yan ang dapat na itigil na ori ng akap ng kabastusan. Pero yung akap po, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, through DSWD, pinakikinabangan po ng mga workers na mabababa yung sweldo tulad ng mga security guard, mga tindera sa mga maliliit na grocery store. Gusto nilang ipagkait mga kababayan. Inapakagandang programa para malabanan po yung kahirapan, yung inflation. Ayaw ng mga anti-Marcos, lalo ng mga Duterte po, kasi mga kababayan na bumabango yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Ngayon, finally, pinirmahan na po yung national budget for 2025 ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibigay ko sa inyo mamaya yung naging speech ng ating Pangulo. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. What? Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Sabi diyan, after much controversy, 2025 budget now for signing. Pinirma na nga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung controversy lang naman po, yung tungkol doon sa PhilHealth, na tinanggal po yung subsidy. Justified po yung pagtanggal ng subsidy kasi tambak yung pera, bilyon-bilyon yung kwarta ng PhilHealth. Hindi man nila ginagamit yung kanilang reserve fund, 600 billion. Kaya yung mga sinasabi nila na tinanggalan ng budget po, that's fake news. Hindi man po totoo. Walang budget na tinanggal. Dating may budget ang PhilHealth. At yung budget ng PhilHealth po na hindi ginagamit 600 billion. Walang rason na ang isang agency na may 600 billion mga kababayan na pundo na hindi man ginagamit, isusubsidize mo. Anong klaseng policy yan mga kababayan na sobra-sobra yung pera pagkatapos bibigyan mo ng subsidy? Ang sinusubsidize po ang agency na bankrupt. Hindi man po bankrupt yung PhilHealth.
kung maggastos nga sila pag party-party nila, milyon-milyon ang ginagastos. Kaya tama yung naging desisyon ng ating Congress, tanggalan mga kababayan ng subsidy. It's not the budget. Kasi ang PhilHealth po may budget. Yung subsidy ng gobyerno ang tinanggal kasi di man nila kailangan po. Nag-uuma po ang kwarta ng PhilHealth. Ang problema po, yung mga opisyal, nagpipiesta sila mga kababayan sa perang hindi sa kanila. O ngayon, doon naman po sa akap, kailangan ito ng ating mga mamamayan. Galit lang yung mga kalaban ng ating Pangulo kasi that is normal. Pag ang isang administrasyon gumagawa ng tama, galit yung kalaban. Gusto niya mali para may issue siya. Pag wala siyang issue, gagawa siya ng issue para silaan ng administrasyon. Ganyan lang po, mga kababayan. Kasi pag mabango ang administrasyon, panalo, mga kababayan, sa puso ng mga mamamayang Pilipino. Sino mang i-endorso ng ating administrasyon. In this case, ang pinag-initan nila, yung pinsan ng ating Pangulong Bongbong, si Martin Romualdez. O, di ba? Kaya yung mga sinasabi nila, wag nating papansinin po. Nainggit lang ang mga taong yan. O ngayon, pakinggan natin yung naging speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang signing ceremony. Ito siya yung coverage ng RTBM. Ceremonial signing of the General Appropriations Act for Fiscal Year 2025. Pakinggan natin mga kababayan yung speech ng ating Pangulo. The Senate President Chis Escudero, and the honorable members of the Senate, the House Speaker, Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, distinguished members of the Diplomatic Corps, Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, and the honorable members of the Cabinet, fellow workers in government, ladies and gentlemen, distinguished guests, good morning at magandang araw sa inyong lahat at isang mainit na pagtanggap dito sa Malacanang Palace. As we embrace the holiday season with the joy of Christmas filling our hearts and the new year inspiring hope and new possibilities, we are reminded that it is also a time for reflection and for resolve. Just as families use this time to plan for the year ahead, so too must government dedicate ourselves to fortifying the foundation that we have laid down for a better future for the country. On this day that we honor our national hero, we enact the 2025 General Appropriations Act. And through this measure, the dreams of our heroes are realized by a nation birthed by their sacrifices. This budget reflects our collective commitment to transforming economic gains into meaningful outcomes for every Filipino. It is designed not just to address our present needs, but to sustain growth and to uplift the lives of generations that are yet to come. In the first 2 years of this administration, we focused on creating the foundation for an inclusive, sustainable, and resilient Philippines. From targeted reforms to strategic investments, we ensure that our progress is felt in the daily lives of every Filipino. Today, we build on that momentum, guided by the same precision, purpose, and unwavering determination. In my State of the Nation address last July, I called for the full cooperation of Congress to approve the budget in their usual timely manner and to adhere to the administration's proposed budget as closely as possible. With the passing of the fiscal year 2025 General Appropriations Act, the responsibility of ensuring that every centavo is spent wisely, transparently, and purposefully begins. Cognizant that our resources are finite and our people's needs are plenty, we need to carefully curate the particulars of the budget. So much so that even grand ambitions and great plans must be tempered. We must exercise maximum prudence, otherwise we run the risk of increasing our deficit and debt and derailing our development agenda for our country. While the final version of the budget reflects many of our shared priorities, some provisions required careful scrutiny. The Filipino people have spoken. Every centavo must go to programs that truly uplift lives, strengthen communities,
secure the future development of the Philippines. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels and upper middle income status. However, the executive branch is one with the people in raising concerns over appropriations that are not consistent with the country's development plan and responsive to the needs of the people. After all, it is our people whom we serve. We take our role as stewards of our taxpayers' money seriously. And for this reason, after an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations, which increased by 300%. We shall also pursue conditional implementation on certain items to ensure that the people's funds are utilized in accordance with their authorized and stated purpose. Specifically, to ensure that government assistance is not merely a provisional solution to a persistent issue, we are compelled to subject the implementation of the Ayuda sa Kapos ng Kita program, or AKAP, to the convergence efforts of the DSWD, DOLE, and NELA. This way, we ensure that its implementation will be strategic, leading to the long-term improvement of the lives of qualified beneficiaries while guarding against misuse and duplication and fragmented benefits. This approach is anchored on a simple yet profound truth. The appropriation of public funds must not break the public trust. In the exercise of our budget execution function and our duty to ensure prudent fiscal management, we ensure that all increases in appropriations and new budgetary items shall now be subject to cash programming, applicable budget execution rules, and vetting and approval of the concerned offices. This way, we guarantee that these programs and projects are implementable and will redound to the benefit of our people. Sa sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Kaya naman po, kahit Pasko, kaming lahat ay nagtrabaho upang pag-aralan ito. Ito pong ipapasang General Appropriation Act ngayon. Kasama na ang mga veto ay resulta ng aming pagdinig sa inyong tugon. Nakakaasa naman po kayo sa budget na ito. Ipapagpatuloy at papalawigin pa natin ang ating serbisyo sa inyo, alinsunod sa ating Philippine Development Plan ng 2023 to 2028. Titiyakin namin na mananatiling prioridad ang social services. Kasama na rin dyan ang edukasyon ayon sa mandato ng ating saligang batas. Pati na rin ang kalusugan. Sisikapin din po natin na ipagpatuloy at ipapagpapatupad ang ating economic services kasama ang infrastruktura at agrikultura upang mapalakas pa ang ating ekonomiya at malabanan ang kahirapan na dulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin at kalamidad. Titiyakin namin na maipapatupad ang mga plano upang maipababa ang presyo ng pagkain, lalong-lalo na ang bigas. Itutuloy namin ang mga hakbangin upang mapunan ang kakulangan sa mga gusaling pampaaralan at ang mga computer ng mga eskwelahan. Sisiguruhin natin na tuloy-tuloy at mas lalawig pa ang mga benepisyo ng lahat ng Pilipino sa ilalim ng PhilHealth. Through this budget, we will also prioritize green investments and disaster preparedness to safeguard our environment and ensure resilience against disasters.
We shall drive innovation and enhance trade and investments to create more quality jobs and to improve productivity. To sustain these efforts, we are advancing governance reforms. We shall continue to improve our systems for a more efficient, transparent, and accountable government. Through digitalization, we shall streamline services, reduce bureaucratic delays, and combat corruption. Sa aking mga kasamahan sa pamahalaan, nais kong ipaalala ang ating tungkulin sa bayan. Gamitin natin ng wasto ang pondo ng ating bayan. Siguruhin natin na agarang masimula ng mga proyektong napopondohan at matapos ito ng naaayon sa programa at pondong inilaan dito. So as we close this year and step into a new chapter, let us remind ourselves of our shared responsibility. Nation building is not the work of government alone. It is a partnership that we make with every single Filipino. With unity, with determination and a clear vision, we can achieve a future where progress is felt in every home, in every community, every corner of this archipelago. Together, let us build a bagong Pilipinas, a nation of genuine and shared prosperity. Maraming salamat sa inyong lahat at siguro maaari pa rin bumati ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga sa inyo. May patama yata kay Pusit si President Bongbong Marcos. Gamitin natin sa tama ang pundo ng bayan. Kita ninyo, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nakikinig ang administrasyong ito. Kaya ni-review po yung budget. After the review, may mga bineto pong items. Pero yung AKAP, diretso po kasi maganda yung layunin. Pero priority po, ang ating edukasyon at yung health. Ipalalawakin pa nga po, mga kababayan, yung coverage ng PhilHealth. Kahit tinanggal yung subsidy, kasi nga po, napakaraming pera ang hindi po ginagamit ng PhilHealth. 600 billion, nakatingga lang. Kaya basag na basag mga kababayan sa naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga critics niya na sinasabing hindi nakikinig yung ating gobyerno. Anong hindi nakikinig? Kayo ang hindi nakikinig sa paliwanag ng Pangulo. Tama? Open-minded po yung ating presidente. He is a listening president. Kaya maganda yung mga reactions ng mga tao po. Sabi ni Senaca po, the efficient distribution of calamity aid under House Speaker Martin Romualdez facilitation shows his commitment to making sure that essential resources reach the most severely impacted areas, demonstrating his resolve in disaster relief. Sabi pa niya, yes, Team PBBM, Senate line-up, solid vote, straight na po tayo. Subok natin di corrupt para sa tunay na pagbabago at ikakaunlad ng bansa. Sabi ni Iris Garcia, wow, salute Mr. PBBM for loving this country and working hard for a better future. Sabi ni Marta, we thank the signing of the National Budget 2025, reaffirming the administration's commitment for the new Philippines. God bless us all with PCO Philippines. Sabi ni Jeyo Palitori Philippines, the focus on resilience and sustainability is a step in the right direction. Sabi ni Juan Troy Gomez, glad to see the infrastructure in social services remain a priority. May this bring tangible benefits to the Filipino people. Sabi ni Sharia Santos, another milestone towards progress. Kudos to the government for prioritizing education, health, and disaster preparedness. So, binigyan ng malaking budget as stated sa ating Constitution. Kaya nireview po ng ating Pangulo yung pinakamalaki para sa edukasyon, para sa health. Hindi po pinapabayaan. Siyempre yung ating disaster preparedness. Kasi sunod-sunod yung pagtatama ng mga calamities dito sa ating bansa. Kailangan laging handa po tayo at may pundo tayo para hindi tayo hingi ng hingi
tulad ng mga previous administrations. Nakita ninyo ngayon sa panahon ni President Bongbong Marcos, hindi na nauso yung mga fundraising ng mga TV stations, radio stations. Wala nang marinig tayong mga fundraising campaign para itulong sa mga nangangailangan. Kasi nga po, maayos na yung ating relief operations. Yung gobyerno has the sufficient fund para sa pantulong sa panahon ng mga calamities tulad ng bagyo, lindol, baha, at pagputok ng bulkan. So hindi tayo nagmumukhang kawawa mga kababayan. Pero siyempre, yung ibang mga bansa na pag halimbawa may tumulong sa atin, di man tayo nagre-refuse sa tulong. Pero kung mismo tayo nanglilimos, nakakababa ng dignidad. So we have enough fund para sa mga pantulong sa ating mga mamamayang Pilipino sa panahon ng calamity, tulad ng mga epekto ng climate change. Nagagalit lang yung mga Duterte kasi lalong bumabango yung ating administrasyon at bumabaho po sila. Tama ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.